ngayon, nandito kami ngayon sa loob ng kotse kasi hinihintay namin yung mabaryahan, yung mga barya para sa story. Mali! We're waiting para ma-release yung barya. Oo, kasi kailangan ng mga barya para sa 7-Eleven. Pero anyway, yun nga. So, naisip namin, since tenga lang naman kami sa kotse, why not film something para productive? So, today, we're gonna film the second part of our love story. So, entitled, Nung Ma-in Love si Martha, si kay Dean, Part 2. Or, let's change it, kung paano naging patay na patay si Dean kay Martha. Part patayin of our love sa story. si Dean ni Martha. So anyway, if interested kayo panoorin kung paano kami nakita ulit after 6 years and what happened, and kayo ang mag-judge kung sino ang tama sa aming dalawa. ayan guys, mermaids, keep on watching if you're interested to know more about our love story. Yep. First off, so ito na nga yung continuation, yung part 2. So after nga na nakakamatay na email nilang dalawa, ni Martha tsaka nung ex ko na nabuntis, 6 years hindi kami nagkita, hindi kami nag-usap. Nag-move on kami. I had my relationships, then siya rin. Na-engage pa nga siya. And then, after 2009, yeah. Ano yun? Hindi pala, 2009, kasi 2003 tayo huli na nakita eh. Year 2009, nung nag-clash ulit yung world natin. Hindi, ito kasi yung story noon, yun nga. My parents told me they're planning to start a new business. Ang kasosyo niya yung parents. Ang kasosyo nila yung parents ni Martha. So parang ako, since move on na naman kami pareho, wala na akong balita sa kanya and all. Sabi ko, that's nice ganyan. Tapos nagulat ako, hindi ko ina-expect. As in, siguro mga a month lang yun, after nila sabihin sa akin, nag-start na yung business nila. Okay, so cut the story short, after nun, kasi nag-work din ako before sa ibang company. Tapos, pinag-quit ako ng dad ko dun sa company na I'm working with. Tapos sabi niya, to help out dun sa company namin, nung parents namin. So, ayun, tapos dun ko nalaman na, nung time na yun, nasa States na pala siya. Ang kasama ko dun mag-work yung brother niya, si Christian. Tapos nun, so actually, sinabi rin sa akin ng mami ko yon na meron silang bagong business and yun nga, business partner daw nila yung parents ni Dean. So, for me naman, parang ganun din. Parang it's okay kasi yun na nga, pareho na kami moved on and parang ako, I'm in the States living my life. Tapos siya, parang, I mean, I know she's happy seeing her on Friendster and stuff like that. Oh, stalker siya, guys. Oh, hindi ba? We're not friends on Friendster, If sorry, ang tag dito, generation gap, Friendster pa nung mga panahon na yun. Actually guys, hindi kami friends sa Friendster kasi nga medyo pangit yung hiwalay namin since nga may parang bitterness, ganon. Siya yun. Pero guys, alam nyo ba, sa sobrang kilala ko si Dean and kasi nung naging kami nung college, yun yung kasagsagan nung gumagawa ka ng email address and siya hindi siya techie, so ako gumawa lahat ng email addresses niya, so I know the passwords, kahit change niya na, I can still, I can access it. So, nabubuksan ko yung Friendster niya kasi parang alam mo, huhulaan ko yung password and makukuha ko yung password, parang wala, it's just, so parang I think our minds connect, parang ganon lang for me, pero wala na, alam mo, wala na yun, gusto ko lang parang may frequency. Oo, ganon. Okay. Pero anyway, I know she's happy with her current relationship that time and I have a boyfriend that time also back in the States, so parang wala lang ganon. Tapos one time, I called our office. That's a very awkward. I bought a call card sa States. Tapos, I called the office kasi I want to talk to my brother. Tapos, yung mommy niya yung sumagot sa phone. Tapos, syempre, kilala ko yung boses ng mommy niya since family friends kami, gano'n. Tapos, hi tita, gano'n. Oh, lali, gano'n. Tapos, wait lang ha. Sabi ng mommy niya. Tapos, parang nawala for like ilang seconds yung tao sa phone. Tapos, nagulat ako. Narinig ko yung boses niya. Hello? Gumano? Sabi ng mom ko, may gusto ko masasag ko, ha? Sino to? Basta kausapin mo, gano'n siya. Di sabi ko, hello? Hello? Tapos ang tagal niya sumagot. Akala ko sabi ko wala naman eh. Tapos sabi ko, hello? Tapos sabi niya, hello? Sabi ko, hello na siya kako. Tapos hindi ko pa boses. Kasi sabi niya, hello? Sabi ko, who's this? Tapos sabi niya, Lali. Sabi ko si Lal. Sabi ko, uy! Kasi ang pangalan ko kasi guys sa kanila before maging Martha is Lali. So I just changed it to Martha nung nagsa States na ako kasi parang hirap. Lagi ako tinatawag na lollipop ng mga kaklase ko. So whenever I introduce myself, lagi na lang Martha. So that's the story. But anyway, yun nga.
Sabi niya, hello? So, parang na-shock ako. Sabi ko, hello? Kasi wala akong idea Alam kung niya yung sino process siya. niya eh. So, it took me like a few seconds Yeah. before mag-respond. Siguro man naka 5 hellos ako bago siya mag-respond sa akin. Sabi ko sila, sabi niya, ano, kamusta? Hindi, ganyan. Para. Sabi ko, hello, wala naman eh. Gumanon ako. Tapos sabi ko, hello. Tapos nag-hello ka na. Sabi ko, who's this? Sabi niya, sila. Sabi ko, oh! Kamusta? So awkward. Tapos sabi, okay na. That's good. Ito, wait lang. Ito si Anya. Tapos binigay ko na sa brother niya. Kasi ganun ka quick lang. Kasi ganun ka quick. Tapos parang Kasi ako, ang awkward. Oo, parang na-shock. Pero that's it. After that awkward. Kasi madilim eh. After that very awkward conversation. Wala na, ulit. Teka lang guys, naayos ko yung camera kasi medyo madilim kami. Ayan, anyway. Dapat ganyan. Yung close-up na ganyan. So, Gaano ka closer? Uy! Nangagaw na mali ko. Grabe siya. Anyway, yun. So, after that phone call, wala na anything. Tapos, nasundan na lang yun nung nagbakasyon yung mommy ko tsaka yung brother ko sa States. And I didn't know. Sila din, nagbakasyon din sila sa States. For Christmas, the holidays. Oo, for Christmas yun, December. Although, kami, sa San Francisco, sila nasa Las Vegas. Las Vegas, San Diego. Las Vegas, nag-Chicago kami nung Basta nasa Las Vegas. Basta hindi kami magkapareho ng city. Oo, tapos, it was Christmas, right? Christmas yeah, 24th. Eve. Christmas Eve. Tapos, yung brother ko, nag-Yahoo Messenger siya. Yeah, 2009 to, guys. 2009. Mga buzz. And then, 2008 of December. 2008, yeah. 24. Tapos, sabi nung sabi nung brother ko, Ate Lal, kashat ko si Dean, sabi niya. Nag-greet lang. Oo, nag-greetan sila. Sabi ko, talaga? Sabi ko, sabihin mo Merry Christmas galing sa akin. So, parang out of, just in passing. Alam mo yung parang, just to be a nice person, gano'n. Okay. May boyfriend pa ako ng time na yun. Oh, wala ba sinasabi? I'm not saying anything, guys. Tapos, ayun. So, sinabi ng kapatid ko. Tapos, parang, dinagdagan ko siya. Na parang sabi ko, Then, nag-reply ako nun, pakisabi din, nung nakita ko yun na sinabi na Merry Christmas din daw, sabi ni ate. So, naisip ko, sabi ko, what the hell, sabi ko, pakisabi Merry Christmas din. Oo, pagkasabing gano'n, Merry Christmas din daw, sabi ko, sabihin mo, add niya ako sa Yahoo Messenger. No Friendster ba? Yahoo Messenger. Okay, ba't kagalit ka? Sabi ko, sabihin mo, add niya ako sa Yahoo Messenger, kasi yung uso before, wala pang FB Messenger, Yahoo Messenger pa. Tapos, yun, so actually, after nag-dinner kami, wala pang anything. Sabi ko, sabihin mo, add niya ako. I don't add. You add me, I won't add you. Suplada po siya sa personal. So, ang ginawa niya, inad niya ako. So, after dinner, before... Hey guys, kayo na lang niya yung part 2 ko. After Noche Buena ba? After Noche Buena, nag-online ako. And then I added her. Since ako naman gumawa ng email address niya, alam ko yung email ID niya, di ba? Hindi kita inisok. Tapos yun, inad ko siya. Tapos, saktong-sakto online siya. Tapos, sabi ko, hey, gano'n. Tapos yun na, nag-chat na kami na parang walang nangyaring bad in the past. Parang friends pa rin kami. Parang gano'n yung chat namin. Tapos, how are you? Gano'n. Yeah, tapos, we didn't talk anything about the past that time. Wala. Kamustahan lang. Parang, hi. Friends, gano'n. Yeah. Tapos, pupunta sila ng Grand Canyon noon eh. The next day. Yeah. Pero magka-chat kami hanggang madaling araw. As in, sobrang haba nung chat namin. Hanggang mga 4 a.m. Pati si Mick kasama. Pati hanggang 4 a.m. ata. Magka-chat kami. Tapos, she asked for my number dito sa States. So, I gave my number out to her sa States. Tapos, nagulat ako, parang morning, may tumatawag sa phone ko na parang unknown number. Tapos, pag hello ko siya pala, yung gamit niya yung Philippine phone niya. Yeah. So, ayun. Bastos, guys. Sa duration ng 1 week na nasa States siya, magkausap kami palagi, tumatawag siya sa phone ko, YM kami, magka-text kami. Pero yun na, parang alam mo may flirtation mode. Pero, yeah, medyo may tension. Tension. May flirtation mode. Yeah, kasi parang, alam mo, syempre, parang 6 years, ang ex mo, 6 years. Nag-video chat pa kami noon, guys. Nag-video chat. Sa YM. Yeah. Tapos, yun na, umuwi na sila ng Pilipinas. Umuwi na sila ng Pilipinas. I feel like, medyo na-intriga siya sa akin kasi the last time siya saw me, nene ako, tapos sobrang weak ng personality ko. Hindi ako ganon, like... Aggressive. Yun yung term, aggressive. Kasi syempre, sa States na ako nakatira for a long time. So, medyo mag-change ka talaga. And, aminado naman ako na stronger, aggressive na ako ganon. May girlfriend siya, pero kakasila lang. Kasi, na-engage siya sa isang girl na naka-live-in niya.
they're engaged to be married, and then the girl cheated on her. Again. I don't know what's with me. Why did cheating on me? The girl cheated on her, tapos yung bagong girlfriend niya, parang rebound, parang ganon. Yeah. Parang ganon yung... Ganon talaga yung term na rebound girl. Tapos, pag uwi niya ng Philippines, nakakatawa kasi yung bill niya sa phone, 150,000 pesos kakatawag niya sa akin. Tapos, syempre yung... Kasi yung tawag namin, as in telebabad. As in telebabad talaga. Parang kala mo may only call and text siya na go only 180. Parang ganon. Kasi hindi ka tulad before, hindi ka tulad now guys na may data ka eh. Doon, pag nag-log out ka sa YM, since wala ka na sa computer, sa desktop, you cannot use your phone ng chat talaga. So, dapat call lang talaga in text. Ayun na nga, habang nasa Disneyland sila, nagra-ride sila, nakapila sa rides, syempre, haba ng pilahan, magkausap kami all the time. So, yun nga, hanggang umuwi siya sa Philippines, medyo nawala yung communication namin, syempre kasi bumalik na siya dito, tapos, nag-YM pa rin tayo. Oo, pero hindi na madalas. Pag nasa work siya, magka-chat kami, tapos syempre wala na ganun. Na-access pa niya yung CCTV na office namin, guys. Oo, kasi alam, syempre office din namin yun. Alam ko yung code. Ano ka ba? Diba? Tapos, sino? Tapos nagulat siya kasi sabi ko sa kanya, alam ko kulay ng suot mo nung magka-chat kami. Sabi niya, anong kulay? Di sinasabi ko kasi nakikita ko siya sa CCTV kasi binigay sa akin ng brother ko yung code. So yun yung nangyari. So ayun, tapos that was January when she got back here in the Philippines. Tapos, April... May, that was May. April ka pumunta ng States, 2009. After your birthday. Okay. Tapos, April, nakita ko, nag-status siya na parang missing. So, parang kinutuban ako. Oo, Oh, because she... Yun na, sa Facebook na to, guys. Bago pa lang yung Facebook nung time na to. Hindi kami friends sa Facebook, guys. Friends na tayo sa Facebook. Friends na ba tayo? Friends na tayo sa Facebook. Nakita ko yung status niya, sabi niya, Alam mo lang na aalis ako, but you didn't know kung kailan niya exactly. Hindi ko alam na aalis ka. Ay, hindi mo ba alam? Hindi ko alam at all na aalis siya, na pupunta pala siya ng States ulit, for good. Kasi may petition siya nung pinsan niya sa company, whatever, ganun. Tapos, ayun na nga, nakita ko, missing. Sabi ko, hala, mukhang nandito to kasi parang feel ko, pinaparinggan niya yung girlfriend niya kasi nag-reply doon yung girlfriend niya na I miss you, ganon. So, chinat ko siya, sabi ko, andito ka ba? Sabi ko sa kanya, dito ka ba sa States? Tapos, nag-video call siya na nandun siya sa bahay nung cousin niya. Las Vegas. Sa Las Vegas. Magka-chat na kami everyday since, you know, I feel like she was lonely kasi wala siyang friend. Ako lang yung only friend niya na nasa States na, you know, lagi nakakausap. Tapos niloko niya ako. Sabi niya, punta ka dito. Sabi niya, nabobore daw siya. Eh ako naman si Kalad ka din kasi kabi-break lang namin ng boyfriend ko that time and I was exploring, you know, and I have my own money, I'm working, ganon. Ito, magka-chat na kami. Niloloko lang namin siya nung cousin ko. So, punta ka dito, ganyan. Sabi niya, oh sige, akala ko nagloloko lang siya. Then after no, maya, sabi niya, book. Tapos sinend niya sa kanya, itinerary niya, nagulat ako guys. As in, excuse me, parang 2 weeks, a week after lang no? Ngayon, pumunta siya doon. Pumunta siya. So, syempre, wala na akong magawa kasi pupunta na siya, diba? So, parang sabi ko, sige na, ganyan. Saglolokan pa kami ng friend ko, si Joel. Yung best friend namin yun. Friend si namin Joel. Since college. Hi, Joel. As in. Tapos, yun nga, susunduin na namin siya sa airport. Niloloko siya ni Joel na lagot ka sa alindog ni Martha. Parang ako yung natatakot sa kanya nun, guys. So, parang kasi for me, parang niyaya mo ako eh. Since, you know, I have money and I can go anywhere, I'm single. Pagkasabi niya, punta kayo, sabi ko, oh, sige. Kasi sige, tapos, nag-online ako, nag-book ako ng Virgin America na flight since it's cheap, $49 one way, $100 back and forth. So, binuko ko na, as in, nagtingin ako ng available kong day. Tapos yun na, sinend ko sa kanya. Tapos parang na-shock siya. Hindi nga, ako, yan, book na ako. Alam mo yung yayang lang? Yung yayang... Joke time. Oo, tapos sineryoso niya. So, pagdasunod na book na, wala ka na mga gawa. So, ayun, anyway, na-book na and everything. And then the day came na I flew to Las Vegas to meet her. And I was not nervous at all. I don't know why. Kinabahan. I was not nervous. I feel like I'm just gonna meet a friend. Kasi parang for me, pass is pass. And parang... Pero syempre awkward pa rin yan. Kasi we're kind of flirting that time. We're flirting. Pero, I mean, ako kasi, you know... Aggressive kasi siya nung time. Ano na siya eh. Parang kumbaga level up. Level up. Ayun, tapos nun, hindi ka na,
sabi nung ni Kuya Jerry, while nandun kami sa airport, saan natin siya susunod? Ganyan. Tapos nung sabi niya, nandito ako, I'm standing here, ganyan. Eh, syempre, 6 years mo siya hindi yung nakita. Hindi mo siya, kumbaga, yung itsura niya and all. Tapos, inaano pa niya, nung nag-chat kami prior to that, anong unang gagawin mo pag nagkita tayo? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, ako i-hug kita. Yun yung sabi niya sa akin. Which is what I did when I saw her. Yeah, tapos nung nakita namin na may maliit na bata dun sa malayo, I think siya na yun, sabi ko. Tapos ganun pala siya kaliit. As in, ganun talaga yung reaction ko, nasa kotse ako. Anyways, so malapit na, di nag-stop na, ganyan. Tapos sabi ko, hi! Tapos yun yung ginawa niya, hinag niya nga ako. Tapos parang awkward ako na parang hindi ako makapaniwala na nandyan na siya. Tapos may picture pa niya siya sa akin na sobrang nakaganon lang ako dito. Kasi parang, what the heck am I doing? Parang ganon. Kasi that time kasi may girlfriend ako, yung rebound girlfriend ko. So, nandyan siya. Super love na love niya. Rebound niya eh. Mamaya guys, ako gagantayin. Tayo niyo yung part 3. Anyways, pagkatapos nun, yun, di nag-weekend siya doon with us sa Las Vegas. Bet na bet naman siya nung cousin ko, si Kuya Jerry. Tapos namitin niya sila Ate Gemma. Bet na bet din siya ni Ate Gemma. Alam mo yun? Love na love siya ng mga pinsan ko. Super ayaw nila dun sa girlfriend niya that time. Kasi parang she was a gold digger. Parang she was after her money. Parang ganun yung dating sa kanila. Kasi nga, anyway, ayoko na manira. Pero parang ganun yung impression nila. So, pinupush talaga ako ng mga cousins niya. Uy. Pinupush ako ng mga cousins niya sa kanya. That's why parang medyo may tension for her. Kasi nga parang bet nila ako. Even my parents, especially kasi they know her. Oo, her mom was talking to me. Pag tumatawag sa bahay ng cousin niya, wala was in Las Vegas, kinakausap ako ni Tita, ikaw na bahala kay din dyan na, ganon. Tonto yung nanay ko, nakita kami sa States. Oo, ganon. So, siyempre, yung parents niya kasi, yun nga, sabi nila tita, they watched me grow up and they know I came from, a good family, ganon, and they know na kung paano ako pinalaki ng parents ko. Siguro, kaya ganon na parang pinupush nila ako sa anak nila, ganon. Feeling nila good influence ako sa'yo. You are naman. Anyway, yun nga. So yun, we partied in Las Vegas. Ang motto naming dalawa nun, what happens in Vegas stays in Vegas. Since, ayoko nang sabihin yung mga nangyari sa Vegas. Pero I met some of her friends. Pero yun nga, anyway, I stayed for a week in Las Vegas and then I went back to San Francisco. Tapos, patuloy-tuloy yung pag-chat namin. Mabalik-balik siya ng Vegas, guys. Ganon. Pero alam mo yung parang napapansin ko sa self ko na parang na-fall na naman ako sa kanya. Na parang ang hirap na naman. Sabi ko sa sarili ko, Martha, babalik ka na naman doon sa sitwasyon mo nung nasa college kayo na meron siyang mahal, tapos andyan ka for her, kasi parang convenient for her na nandyan ka. She can't let you go, pero hindi rin niya ma-let go yung isa. So, ano ba? Parang you're doing it to yourself once again na parang, parang ganun. So, ginawa ko nun, kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, parang what are we doing? Sabi ko, parang we're acting like we're together, but we know na parang you have a girlfriend back in the Philippines. Ganun. And ayoko nang ma-hurt like before. Kumbaga, I want to be smarter this time. So, I told her just to, wala na lang. Oo, kasi before, kaya rin siguro ganun. Kasi when she got back, from Vegas, nung bumalik siya ng San Francisco, natutulog kami with our laptops on. Oo. Parang we sleep, like, with the video on, then we wake up, na gano'n. Pag papasok na ako sa work, she's still sleeping, and then I'm gonna take a shower and dress up, and then magbababay na lang ako sa kanya kasi papasok na ako sa work. Tapos pagkagising ko, sa work siya, magkausap kami yan. Ganon. So, parang may routine na naman, and parang natatakot na ako kasi na-trauma na nga ako dun sa nangyari sa amin before, na ganon na naman yung situation. Stop talking, kasi nga parang, yun nga, I talk to her na ayoko ng ganon. Eh, since mahal na mahal niya yung girl that time, quote-unquote. Na naman. Ganon. Tanga-tanga na naman. Ganon. Kasi rebound from a very, very heartbreaking relationship. Stop talking kasi nga parang, yun nga, I talk to her na ayoko ng ganon. Eh, since mahal na mahal niya yung girl that time, quote-unquote. Na naman. Ganon. Tanga-tanga na naman. Ganon. Kasi rebound from a very, very heartbreaking relationship. Pero guys, grabe kasi yung girl. Alam mo ba, nakakaloka lang na parang, sabi niya kay Dean na pag, kasi sinanla niya yung laptop niya. Sabi niya kay Dean, ang sign daw niya na kailangan niyang i-let go si Dean kapag hindi niya natubos yung laptop niya. Humingi siya ng pera kay Dean pagtubos ng laptop. At ito naman, since walang trabaho sa States, gusto sa akin mangutang para ipadala dun sa babae. Di ba? Parang, wow.
Stupid. Love. Anyway, ganun na naman, guys. Ako na naman yung nasa, parang, ako na naman yung nasa pangit na situation. So, iniwasan ko na. So, we stopped talking. And then, the time naman, pumunta sila ng San Francisco. Since it happened na nga, parang ako, nilet go ko na lang. Hindi yung katulad what happened nung first na, parang, hinold back ko siya. Kasi nga, parang, ang sama-sama ko naman kung 2 beses mo nang gagawin doon sa taong yun, diba? So, ayun. And then, pumunta sila ng cousins niya sa San Francisco. Ate Gemma. Ni Ate Gemma. And I know they're going there kasi yung pinsan niya, message ako, friends kami, super friends kami nung pinsan niya. Pero I didn't see her when I picked up her cousin. Minake sure ko naman na si Ate Mia, yung isang friend namin, will pick me up before siya pumunta to meet them. Tapos, yun, we went around San Francisco, tinur ko yung cousin niya from Vegas, and then, nung gabi, may tumatawag sa aking number na ibang number. Si Ate Mia, may kasalanan ng tapos, lahat. sinagot ko, sabi ko, hello. Tapos sabi ng friend niya, si Ate Mia, na naging super friend ko na ngayon, hello, is this Martha? Sabi ko, yeah, who's this? Sabi niya, oh, this is Anna. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Anna who? Sabi niya, Din's friend. So, sabi ko, okay. Sabi niya, kasi that time. Oo, sabi nung friend niya, I was thinking if you wanna go out with us to have coffee. So, ako naman, okay. So, anyway, that's where everything went so complicated again when she went to San Francisco because she stayed there for a while. So, ang setup namin there is, we're acting like we're together, but she's chatting with the girl at night. So, ayan guys, sorry, nag-iba yung suot namin at yung background kasi munti kami mahuli ng MMDA. Ever since that time na nag-coffee kami, everyday na kami nagko-communicate through Ate Mia. So, si Ate Mia ito matawag sa akin, where are you? Sabi ko, nasa work, we'll pick you up at work, we'll have lunch or dinner or whatever. So, everyday na yon na nagkikita na naman kami because Ate Mia is not doing anything that time. I think errands lang siya. And then, Din is always with her. And then, ako naman, after work, I don't have anything to do. So, we'll always hang out. And then, ayun na naman. Weekends, coffee sa Starbucks, automatic pag umaga. So, ayun na naman. Nagkaroon na naman ng feelings. Nag-reconnect na naman and everything. And then, all over again. And then, I'm caught in the middle again kasi love pa niya yung girlfriend niya in the Philippines that time. So, parang ang gulo-gulo na naman. Tapos, parang, ang hirap sa part ko kasi, syempre, pag everyday mo kasama yung tao and you're treating each other like your boyfriend, girlfriend, or your partners, and then you're doing stuff like sweet stuff to each other, hindi mo maiiwasan na, ma-fall ka dun sa person na yun. Again and again, Martha is the option and not the choice. Pero sabi mo nga, at least you got all the hugs. Hindi din yun eh. Alam mo yun, kahit pero kasi, yun yung mga, yes, that time. Palubag loob ko lang yun. Ako yung kasama niya sa States, nasa Philippines yung girlfriend. Tapos, I always ask her, why do you still pursue me if you love, the girl in the Philippines? Sinasabi niya na, just give me time kasi mahirap daw. Like her excuse before nung college. No, it's not an excuse. Kasi naman, I don't know if you guys agree with me. They don't agree with you. No. It's parang, hindi naman kasi din ganun kadali na parang porket may dumating na bagay, you're just gonna split up. You're just gonna break up with someone. I mean, ang hirap din kasi yun eh. Hindi naman yung parang, dumating ka lang, parang, oh, sige, break na tayo. Ganun na lang ba talaga kadali sa yung saktan ako? Parang ganun. Na parang, you're saying that you love me, pero that's easy for you to hurt me. Did I? May I love you na? Hello, nag-I love you ka na sa akin noon. Meron akong mga chat na patunay. Tapos, storyan to guys, alam niya. Tapos, ayun, she decided to go back to Las Vegas. Because naguguluhan din siya eh, syempre, di ba? Parang, hindi, we decided, we both decided na parang ang gulo, sabi mo sa akin ng time na yun, parang magulo pa eh. Parang nandiyan na naman tayo same situation, same So, parang I don't wanna be there again. She went back to Las Vegas and the moment she went back there, parang talagang wala na siyang pakialam sa akin. As in, the only thing I asked her was, sabi ko sa kanya, yung huling bilin ko sa kanya before she left San Francisco, na pagdating mo ng Vegas, just let me know if you got there safe and, everything went smoothly, ganon. Pagdating niya ng Las Vegas, sabi ko, ba 3 oras na, ever since she landed, hindi pa siya nagpaparamdam. Sabi ko, ba't naman ganon? And then I called her cousin na super friend ko na doon siya nakatira.
Ate Gemma said, oh, she left. Kasi nandun yung mga kasi si Ate Gemma. Sakto-sakto, from the airport, pag uwi ko ng bahay, they're getting ready to go out sa club, sa Tao. You wanna come? Sabi ko, yeah, sure, sige, hang out. So, parang ako naman kasi, alam mo yung to clear my head. Tsaka, syempre, I mean, bisita sa bahay. Yeah, but you know, like a 10-second phone call, if you really care about the person, a 10-second phone call to say, I'm here, I'm safe, bye. I'm going out. I didn't talk. No, you did not. You did not. Si Ate Gemma nagsabi sa akin. And you didn't call me the next day. I have to email her and say things na ba't ganon. Anyway. I honestly can't remember anything. Seriously. To make things short, when she got back to Vegas, parang yung sitwasyon na parang wala na, kinalimutan na niya ako na nagkaroon ng Martha sa San Francisco. No, kasi we decided, we agreed upon, na parang alam mo yun, give herself some break between. Parang, alam mo yun, take time to think things over. Yun na nga, sabi niya, take time to think things over, pero sa Facebook, nag-I love you na naman sila nung girlfriend niya. Parang ganon. Sabi mo, communicate, sabi mo, think tapos, things over. She said to call her. And then when I called her, sabi niya, oh, naputol yung line. So, ibig sabihin, hindi ako yung kausap niya. Ang kausap niya yung isa. So, parang dun na talaga yung parang breaking point ko na, ay, napamura talaga ako na, grabe, Martha, sobrang tanga-tanga mo na talaga. Na parang, hindi ko siya maalala yun. Ganun ba kababa yung tingin mo sa sarili mo, Martha, para, you know, parang ipagsiksikan mo na naman yung sarili mo sa tao na to. Ganun yung nangyari. I decided to just let her be. So, I stopped calling her. I stopped communicating with her, asking how she is. Kasi nga nung time na yon, she got nothing. Honestly, she got nothing. Ako lang talaga yung talagang nag-help sa kanya sa States. Nothing! Kasi her family doesn't like the girl, so they're not sending her money at all. Kasi nga, pataway to eh. Sugar mommy, guys! Pasaway talaga siya, guys, as in. O yung nag-help sa kanya with everything. Tapos gaganunin ka lang. So, sobrang na-hurt na ako. Sabi ko sa sarili ko, just stop being... Kano magagalit yung mga viewers natin. Bad na nga ako nung first part. Bad na naman ako nito second part. Stop being Pero, babawi ako ng third part. Stop being so stupid, Martha. Na parang, if this person can't see your value, then she's not worth it. Parang yun na yung motto ko sa sarili ko. So, I stopped doing things like that. And then, nagkaroon ng reunion kaming high school friends. Kami nila Mariel, kami nila Marianne sa Las Vegas. And we watched the Manny Pacquiao fight doon sa Las Vegas. And then, sa bahay niya. nakita kami. And then, when she picked me up at the airport, I saw her wearing a necklace. Nakasuot niya yung ring nila nung girlfriend niya sa Philippines. Bigay sa akin. Bigay sa'yo, but you wore it. You were wearing it when you picked me up. So, you're not really hiding it from me. Tapos? So, sabi ko sa sarili ko nun, okay, she shows already. Diba, guys? Kung... Saan yung picture na yun nakita? Ay, nandiyan sa phone. Kung ibabakita niya sa akin na suot niya yung kwintas, tapos nandun yung sing-sing nila, tapos nandun ako sa bahay nung cousin niya, kausap niya yung girl, ang tawagan nila Jel, yung tawagan nila nung girl. Oo, so, sabi ko sa sarili ko, hindi ko masabi yung pangalan nung girl. Sabi ko sa sarili ko nun, okay, namili na tong tao na to. So, sabi ko sa kanya, okay, whatever, kung ano man yung pagsasama natin sa Las Vegas, eto na yun, and then we'll just, you know, we'll just be friends, and parang napagod na ako. What happens in Vegas stays in So, I really didn't care about her anymore. No, siguro she felt it, na parang I don't care na, whatever. Hindi na, parang enjoy na lang namin yung company. Hindi na katulad before na parang naiirita ako, nagsiselos ako, gano'n. So, parang that time is parang, it's your loss. Ayun tapos, after nun, umuwi na siya. As in, sila, no, you asked me. I asked her to extend. I did not do it anymore. Yeah. Even if I can. Yeah, she can. I can extend. Yeah. If she wants to, but nung sinabi niyang extend, sabi ko no. Parang there's no reason to extend. Why? Diba? Parang, tapos nun, pagbalik ko ng San Francisco, I didn't call her. Parang hindi rin ako nag-update kasi what for? Why would I do that? Diba? Bumawi siya, guys. Hindi, parang for me, yung agreement namin na kung ano man yung nangyari sa Vegas, na Station Vegas. Yeah, we'll just enjoy the moment and then after that, that's it. That's the end of it. Feeling ko nanibago siya or something. Parang... Hindi, I missed you. Parang na-realize ko.
Alam mo yung, totoo siguro nga ito yung sinasabi ng mga tao, once nawala yung tao sa'yo, dun mo marirealize lahat. What did I do? What did I do next ba? What did you do next? Oh, you tell them. You tell them. Oh. Sumunod ako sa San Francisco. Kasi parang within that week. That was Thanksgiving. When she followed. Before Thanksgiving. Yeah, Thanksgiving. November yun eh. Sabi niya kasi sa akin, nalulungkot daw siya dahil Thanksgiving. So she wants to spend it with friends sa San Francisco. So she's gonna go to San Francisco. Sabi ko, okay. Alam mo parang, ba't mo sinasabi sa akin? Andiyan naman sila Ate Mia, pwede ka naman sunduin, nila Ate Marie, ganun. So, ayun, she said she's gonna go there parang in 2 days when she called. And then, when she got to San Francisco, tinawagan nila ako ni Ate Mia na she's here. She picked up din in the airport and they want to see me, ganun. Tapos, sabi ko, parang nagmatigas pa ako. Sabi ko, ay, busy ako ate, hindi ako pwede today kasi nasa work, ganun. And then, she was the one who talked to me na after yung parang ng night time na she got to San Francisco na, I need to talk to you, sabi niya, ganun. So, when ka ba free, ganun. Tapos, ang ginawa ko, pumunta ako dun sa bahay ni Ate Marie where she was staying ng the following day, I think night time. And then, sabi ko, ba't ganun. Tapos, yun nga, sinabi niya sa akin na, yun nga, na parang, you realize something, na you don't want to lose me. Sabi ko naman sa kanya nun, well, you have to, settle things first with the other girl. Kasi, you can't have us both at the same time. Kasi, tanda na natin para sa ganyang games, diba? Inaaway siya ng inaaway nung girl na parang ang daming dinedemand sa kanya na gusto niya padala ng pera, whatever, ganun. And then, ito naman, yun, sakto, nag-email na siya. I was in front of her when she was composing the email. Kasi they were talking through email lang. And then, yun, she broke up with the girl na. Pero hindi pa naging kami agad when they broke up. As in, it took time for us to, Niligawan ko siya, guys. Hindi ako marunong manligaw. Pero I made sure na she felt na, kumbaga, sincere na ako. Kasi after all the bullshit that she's been through, she's been through with me. So, parang it's time for me naman to bawin. Parang na ako ng parang magandang time. So, after, wala namang fireworks kasi sa States eh. So, nung nakahiga na kami, about to sleep, I just asked her, so ko, do you love me? Sabi niya, yeah, of course. Do you love me? Oo. Tapos, yun nga, sabi niya. Tapos, inask ko siya, can you be my girlfriend? Tapos, umuha naman siya. Tapos, binigay ko sa kanya yung bracelet, yung Swarovski. Yeah, tapos naging kami na ng January 1. Then I just said finally. Naiyak nga ako nun. Sakto, July. Nag-expire student visa ko. So, August, I have to go back to the Philippines. Nahihirapan na si Din. Yeah, kasi hindi ko alam yung real score. Ikaw ba naman magkaroon ka ng girlfriend, sino nagpaparamdam sa'yo? Easiest breakup I ever had. Guys, abangan niyo yung part 3 nung love story namin. So, since sinasabi niya yung nagkabaliktad yung mundo, hindi naman totally... Bad. Martha, bad. Hindi naman, hindi. Hindi naman totally nagkabaliktad. So, anyway, when we broke up ng September, by November, October, I met someone from GMA and parang naging... Alam mo ba yung 3-month rule? May 1 month pa ako! Ba't pa tika-tikang palitan ako? Yun ang linyada, guys. Kung alam niyo yung one more chance, alam niyo yung ibig ko sabihin.